Mga ka-amazing, bago natin ipagpatuloy ang ating nakakakilabot at puno ng misteryong kwento, magbalik tanaw muna tayo saglit sa mga nangyari sa nakaraang bahagi ng Spirit Hunters. Sa matinding labanan, nagamit ni Luna ang mahiwagang kapangyarihan ng kanyang lahi upang talunin ang matandang walang mata. Sa kanyang huling hininga, nagbabala ang matanda na hindi pa tapos ang lahat at siya ay biglang sumabog sa libu-libong itim na paru-paro. Ngunit sa kabila ng tagumpay na iyon, isang mas malaking trahedya ang nangyari. Naglaho si Elias. Halos mawala ng pag-asa si Luna nang biglang lumitaw ang isang mahiwagang babae na may gintong mata. Nagsabing buhay pa si Elias. Iniwanan siya nito ng isang itim na kwintas at nang hawakan niya ito, isang napakalakas na enerhiya ang bumalot sa kanya. Sa kanyang harapan, lumitaw ang isang mas nakakatakot na nilalang. Isang halimaw na may 3 pulang mata sa dibdib, balot ng usok at galamay. Tumiklab muli ang laban at ginamit ni Luna ang kanyang bagong natuklasang kapangyarihan. Ngunit sa kalagitnaan ng sagupaan, isang malamig na kamay ang biglang humawak sa kanyang balikat. Si Elias, ngunit hindi na siya tulad ng dati. Ang kanyang balat ay maputlang asul. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab ng itim na apoy. At sa kanyang katawan ay nakakabit ang mga itim na kadena na nagmumula sa isang anino sa lupa. Tulong! Mula sa kanyang likod lumitaw ang isang napakalaking nilalang. Isang hari ng mga anino, may 4 na braso at mga matang lumuluha ng itim na dugo. Siya ay akin na ngayon. At doon natin tinapos ang ikatlong bahagi. Pero ngayon, mga ka-amazing, handa na ba kayo para sa mas nakakagulat at mas nakakatindig balahibong pagpapatuloy ng ating kwento? Simulan na natin ang ika-4 na bahagi ng Spirit Hunt. Mabilis na iniharang ni Luna ang kanyang espada upang salagin ang matalim na sibat na lumipad patungo sa kanya. Sa lakas ng impacts, tumilapon siya paatras, sumadsad sa lupa at bumangga sa isang lumang altar. Elias, lumaban ka. Alam kong nandiyan ka pa. Hindi na siya ang kilala mo. Mula sa likuran ni Elias, lumitaw ang itim na anino, ang hari ng mga anino. Umikot-ikot ang mga mahahabang galamay nito at nagsimulang lumamon ng hangin. Nagiging maitim na usok ang lahat ng kanyang hinawakan. Luna, tulungan mo ako. Nanginginig ang boses ni Elias, ngunit ang kanyang katawan ay hindi niya makontrol. Magsama kayo sa kadiliman. Mula sa lupa, lumitaw ang mga kamay ng daan-daang espiritu. Lahat ay may baluktot na mukha, umiiyak ng dugo, at pilit na inaabot si Luna. Sinunggaban siya ng mga kamay. Hinihila pababa, Luna. Sigaw ni Berto habang pilit na bumangon. Pero bago siya makatakbo, isang galamay ang binalot ang leeg niya at itinapon siya palayo, burahin ang kanilang pagkatao. Pumuka ang isang napakalaking bibig sa sahig. Mga matutulis na ngipin, walang katapusang kadiliman sa loob. Malapit na siyang lamunin. Hindi! Sa isang iglap, isang matalim na pulang kidlat ang bumagsak mula sa langit. Napunit ang mga kamay ng espiritu. Sumabog ang lupa at mula sa pulang alikabok, lumabas ang isang figura, ang misteryosong babaeng may gintong mata. Tapos na ang panahon mo, halimaw. Nanlaki ang mga mata ni Luna. Ikaw, sino ka ba talaga? Isa akong bunga ng dugo mong iniwan sa nakaraang buhay. Hindi niya naintindihan ang ibig sabihin nito, pero wala ng oras para magtanong. Hinawakan ng babae ang itim na kwintas ni Luna at biglang nagliwanag ito ng matingkad na pula. Sa isang iglap, sumabog ang buong paligid sa enerhiyang nagmula kay Luna.
Nagtalsika ng mga espiritu, nagsisigaw sa sakit. Ang hari ng mga anino ay napaatras, naglalagablab ang kalahati ng katawan nito. Hindi ito posible. Ngunit hindi pa tapos ang lahat. Sa likod ng usok, nakatayo pa rin si Elias. Ngunit sa pagkakataong ito, nakangiti na siya, isang ngiting hindi tao. Wala nang makapipigil sa akin. Dahan-dahang lumakad si Elias palabas ng nagliliyab na alikabok. Ang kanyang katawan ay unti-unting bumabalot sa itim na usok at ang kanyang mga mata ay tuluyang naging dalawang kumikinang na pulang ilaw. Luna, salamat sa pagdating mo, pero huli ka na. Elias, lumaban ka, hindi ikaw iyan. Halos mapunit ang kanyang lalamunan sa pagsigaw. Nakikilala kita, alam kong hindi mo ako. Sasaktan, ngunit ngumiti lang si Elias. Nagkakamali ka. Mula sa kanyang dibdib, lumabas ang isang itim na espada. Isang matalim na bakal, pilit na lumalabas mula sa kanyang balat. At nang tuluyan itong makawala, unti-unting kumalat ang mga itim na ugat sa kanyang mga kamay, gumagapang paakyat sa kanyang leeg. Alam mo ba, Luna, may mga bagay na mas mainam nang limutin at ikaw ang unang dapat mawala. Biglang nawala siya sa harap ni Luna. Mabilis! Halos hindi siya nakareaksyon. Luna! Nakita na lang niya ang isang pulang liwanag. Papunta sa direksyon niya. Itinaas niya ang espada blag. Nagbanggaan ang kanilang sandata. Pero sa isang iglap, bumukas ang lupa sa ilalim ni Luna. Pumulusok siya pababa at doon niya nakita ang libingan ng mga espiritong nilamon ng kadiliman. Sa ilalim ng lupa, isang napakalawak na silid ang nakatago. Mga anino ng iba't ibang nilalang ang nakakadena sa paligid, pilit na kumakawala. Sa gitna ng silid, isang dambuhalang estatwa ng isang nilalang na may 6 na mata, isang espada sa kanang kamay, at isang sirasirang maskara sa mukha. At sa harap nito, isang trono. Nakaupo roon ang isang lalaki, walang mukha. Matagal na kita hinihintay, Luna. Nagising ang mga espiritu at lahat sila ay nakatitig sa kanya. Matagal na kitang hinihintay, Luna. Tumayo ang lalaking nakaupo sa trono. Walang mukha. Walang mata, ilong o bibig. Pero kahit ganon, naririnig niya ang boses nito. Dumadagundong sa kanyang isipan. Sa bawat hakbang nito, umuuga ang paligid. Waring bumubukas ang sahig patungo sa isang malalim at walang katapusang hukay. Sino ka? Anong kailangan mo sa akin? Hindi mo ba natatandaan? Matagal mo na akong kilala. Noong una pa lang, itinadhana na kitang bumalik dito. Mula sa kisame ng madilim na silid, bumagsak ang libu-libong puting maskara. Lahat ay may iba't ibang anyo ng nakakatakot na mukha. Isa-isa silang gumalaw, gumapang sa sahig na parang buhay. Alam mo bang ang mga maskarang ito ay kaluluwa ng mga dating tagapagbantay? Tagapagbantay ng kadiliman. Biglang lumitaw ang isang imahe sa harap ni Luna, isang pangitain. Sa isang lumang panahon, may isang babae, isang mandirigmang tulad niya. Suot nito ang parehong pulang kwintas na ibinigay sa kanya ng babaeng may gintong mata. Nakikipaglaban ito sa isang halimaw na may 4 na pakpak at 3 ulo, habang sa kanyang likuran ay nakatayo ang lalaking walang mukha. Binalik mo lang ang simula, Luna. Ikaw ang susunod na babalik sa trono. Ikaw ang susunod na magiging tagapagbantay. O hindi ito totoo. Lumakas ang tunog ng mga bulong.
Ikaw ang susunod na hari ng mga anino. Ikaw ang susunod na nilalamon ng kadiliman. Ikaw ang susunod na kami. Isang malamig na bagay ang biglang lumapat sa kanyang kamay. Isang itim na espada at mula sa madilim na sulok, lumabas si Elias, dala ang isang duguang maskara. Isuot mo ang maskara, Luna. Ito ang iyong kapalaran. Dahan-dahang naglakad si Elias palapit. Tanga ng dugo ang maskara. Ang kanyang katawan ay balot ng itim na mga ugat. Parang nabubulok, ngunit buhay na buhay pa rin. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab ng pula, ngunit sa ilalim ng kanyang matalim na titig ay may bakas ng sakit at pagdurusa. Labanan mo yan, Elias. Hindi ka nila pag-aari. Hindi mo naiintindihan, Luna. Hindi ito tungkol sa pag-aari. Ito ay tungkol sa pagsuko, sa pagtanggap. Isang aninong hugis kamay ang lumabas mula sa lupa at hinablot ang kanyang braso. Sinubukan niyang kumawala, pero mas dumami pa ang mga kamay na dumaklot sa kanya. Umiikot, gumagapang sa kanyang katawan. Kapag sinuot mo ito, Luna, matatapos ang lahat ng sakit. Hindi mo na kailangang lumaban. Idinikit ni Elias ang maskara sa mukha ni Luna. Hindi na kita sasaktan, pangako. Sa isang iglap, pumukas ang sahig sa ilalim niya. Bagsak siya sa isang mundong punong-puno ng pulang liwanag. Sa itaas, nakita niya ang refleksyon niya sa isang itim na salamin. Ngunit ang anyo niya rito ay hindi siya, kundi isang nilalang na may itim na mata, dugo ang mukha, at isang pilit na nakangiting maskara. At sa likod ng refleksyon niya, isang boses ang bumulong sa kanyang tainga. Matagal na kitang hinihintay. Isang malamig na hangin ang dumaan sa kanyang batok. Ang mundo sa paligid niya ay biglang umikot. Pula, itim at bughaw na liwanag ang humalo sa isa't isa. Bumubuo ng isang napakalalim na bangin na walang dulo. Bagsak siya sa sahig, hindi makagalaw. Tila may mabigat na tanikala na pumipigil sa kanyang katawan. Luna, dahan-dahang bumukas ang kanyang mga mata. Sa harapan niya, nakatayo ang isang babae. Isang babaeng kamukhang-kamukha niya. Ngunit ang babae ay duguan. Ang balat nito ay punit-punit. At ang isang mata nito ay walang laman. Isang malalim at maitim na butas. Ano? Sino ka? Ako? Ako ang nakaraan mo. Ako ang dapat ay ikaw noon pa. Pero tumakbo ka. Iniwan mo ako rito. Kaya ngayon, babalik ka rin. Sa isang iglap, lumitaw ang napakaraming kamay mula sa dilim. Lahat sila'y umaabot kay Luna. Hindi! Itinaas niya ang kanyang espada at tinaga ang mga kamay. Ngunit hindi ito tumigil. Sa halip, lalo pang dumami. Ang lupa sa ilalim niya ay bumagsak siya sa isang hukay ng mga anino. Sumigaw siya, ngunit walang tunog ang lumabas mula sa kanyang bibig. Nang huminto ang lahat, napansin niyang nakatayo siya sa isang lugar na puno ng malalaking estatwa. Ilang sandali lang, nagmulat ng mata ang mga estatwa. Pawang may pulang liwanag sa kanilang loob. Isa-isang gumalaw ang mga ito, bumaling sa kanya. Bumalik na ang reyna ng kadiliman. Isang sigaw ang pumuno sa buong lugar. Sigaw ng libu-libong espiritu na biktima ng sumpa. At sa likod niya, narinig niya ang yapak ni Elias. Ngunit nang lumingon siya, hindi na ito si Elias. Isang nilalang na ang nakatayo roon. May 6 na mata, 4 na braso at isang maskarang punit sa gitna. Natapos na ang pagpili, Luna. Ikaw na ang susunod.
wala ka ng matatakasan. Mula sa kanyang likuran, pumalot ang maiitim na ugat sa kanyang katawan. Ang malamig na haplos ng mga ito ay tila gumagapang sa kanyang balat, pumapasok sa kanyang laman, unti-unting pinipigilan ang bawat galaw niya. Luna, isang malalim na tinig ang bumalot sa buong lugar. Ang estatwa sa gitna ng lugar ay biglang gumalaw. Isang higanting anino ang bumangon mula rito. Isang halimaw na may 3 mukha. Ang unang mukha ay nakangiti, ang pangalawa ay umiiyak, at ang pangatlo ay galit na galit. Ikaw ang susunod na sisilang sa kadiliman. Sa isang iglap, ang mga pulang mata sa paligid ay nagdilim. Nawala ang liwanag at bumalot ang matinding katahimikan. Pagmulat ng kanyang mata, nasa loob na siya ng isang napakalaking silid na puno ng salamin. Sa bawat salamin, makikita niya ang iba't ibang bersyon ng kanyang sarili. Isa siyang bata, umiiyak sa gitna ng ulan. Isa siyang dalaga, tuguan ng kamay. At isa siyang reyna, nakaupo sa isang trono ng bungo. Anong ibig sabihin nito? Ikaw ang 3 anyo ng kapalaran, Luna. Ang iyong nakaraan, kasalukuyan, at ang iyong magiging hinaharap. Mula sa isang salamin, lumabas ang isang anino. Hugis niya, ngunit mas matangkad, mas madilim, at may mas matalim na mata. Piliin mo, Luna. Mamumuno ka ba o mananatili kang bihag? Nagsimula nang mabasag ang mga salamin, isa-isa, hanggang sa ang buong silid ay natabunan ng matatalas na bubog. Pumili ka bago kakainin ng anino. Dahan-dahang lumapit ang aninong kamukha niya. Hawak ang isang gintong maskara. At nang isusuot na ito kay Luna, biglang bumukas ang pinto ng dilim. Isang puting kamay ang lumabas mula rito, hinablot siya, at isang pamilyar na tinig ang bumulong sa kanyang tenga. Huwag mong hayaang lamunin ka ng anino, Luna. Bumalik ka. Hinila siya ng puting kamay papalayo sa anino. Ngunit bago siya tuluyang makalayo, mahigpit siyang hinawakan nito sa kanyang braso. Isang matinding sakit ang bumalot sa kanyang katawan. Parang may apoy na gumagapang sa kanyang balat. Hindi ka na maaaring bumalik, Luna. Isa ka na sa amin. Nagsimulang magbago ang anyo ng kanyang balat. Nagkaroon ito ng maiitim na ugat at ang kanyang kaliwang mata ay dahan-dahang nagkulay pula. Huwag! Pilit niyang kumawala, ngunit mas lalong lumalim ang pagkakabaon ng mga kuko ng anino sa kanyang laman. Sa isang iglap, may matalim na bagay na lumusot sa dibdib ng anino. Isang espada na may ukit ng mga sinaunang letra. Hindi kakanya. Mula sa dilim, lumitaw si Elias. Ang kanyang katawan ay puno ng sugat. Ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon. Isang matinding liwanag ang bumalot sa paligid. Pilit na tinutunaw ang anino. Ngunit bago ito tuluyang maglaho, isang malakas na tinig ang lumabas mula rito. Kayo ang pumili ng inyong kapalaran, ngunit hindi pa ito tapos. Bumagsak si Luna sa lupa, hinihingal, hawak-hawak ang kanyang kaliwang braso, na ngayon ay may marka na ng isang itim na bilog na may nakaukit na mata sa gitna. Ano to, Elias? Ano tong ginawa nila sa akin? Sumpa. Huminga ng malalim si Elias. Isang marka na hindi mo na matatakasan. Anong ibig mong sabihin? Ikaw na ngayon ang susunod nilang target, Luna. At kapag nagising ang aninong itinanim nila sa'yo,
baka ikaw na ang maging pinakamalakas na nilalang sa kanilang mundo. Nagkalat sa paligid ang mga durog na salamin, ngunit sa bawat piraso nito, ang refleksyon ni Luna ay hindi siya, kundi ang aninong nasa loob niya, dahan-dahang dumidilat at nakangiti ng matalim. Luna, masasanay ka rin. Isang bulong mula sa kanyang sariling refleksyon sa basag na salamin. Tumayo siya ng nanginginig. Hinahabol ang hininga habang pinagmamasdan ang itim na marka sa kanyang balat. Malamig ito, parang may gumagapang na buhay sa ilalim ng kanyang balat. Hindi ako papayag. Bago pa siya makapag-isip pa, isang malakas na puwersa ang dumagundong mula sa ilalim ng lupa. Biglang nagbitak ang sahig, pumukas ang isang itim na bangin na tila isang bibig na gutom na gutom. Elias! Napaatras siya nang makita niyang nilalamon ng puwersa ang kanyang kasama. Luna! Tumakbo ka! Ngunit bago pa siya makagalaw, isang napakalaking kamay na yari sa anino ang lumabas mula sa bitak. Hinablot si Elias at hinila pababa. Hindi! Sinubukan niyang abutin ito, ngunit isang matinding sakit ang bumalot sa kanyang katawan. Ang marka sa kanyang braso ay kumikislap. Unti-unting bumabalot ang itim na enerhiya sa kanyang katawan. Nararamdaman niya ang isang bagay na bumubulong sa kanyang isipan. Bitawan mo na siya, Luna. Mas magiging makapangyarihan ka kung mag-isa ka. Hindi siya papayag. Itinodo niya ang kanyang lakas. Sinubukang labanan ang itim na enerhiya. Hinawakan niya ang braso ni Elias, pilit siyang hinihila pataas. Ngunit ang kanyang kamay mismo ay biglang naging anino. Nawalan siya ng kontrol. Siya mismo ang sumasakal kay Elias. Luna! Mahina nitong bulong, kitang-kita sa kanyang mga mata ang takot at gulat. Hindi ko ito gusto! Napasigaw siya, pilit na kumakawala sa sarili niyang anino. Ngunit parang hindi na siya ang may hawak ng sarili niyang katawan. Dahan-dahang lumapit ang kanyang mukha kay Elias. Ang kanyang mga mata ay nagdilim at isang malademonyong ngiti ang gumuhit sa kanyang labi. Patawad, yun na lang ang tanging nasabi niya bago tuluyang bumalot ang anino sa kanilang dalawa. Sa isang iglap, ang lahat ay nabalot ng kadiliman. Naramdaman ni Luna ang bigat ng anino sa kanyang katawan. Parang may humihila sa kanya pababa sa isang malalim na hukay. Huwag mong labanan, Luna. Tanggapin mo ang kapangyarihan mo. Isang malamig na tinig ang bumulong sa kanyang tenga. Ngunit bago pa siya tuluyang lamunin ng kadiliman, isang matinding liwanag ang bumalot sa kanyang paligid. Biglang bumagsak mula sa langit ang isang bilog na simbolo, lumulutang sa ere na tila isang sinaunang agimat. Ito ang iyong huling pagkakataon, Luna. Mula sa liwanag, isang figura ang lumitaw. Si Mateo, ang pinuno ng Spirit Hunters. Nakasuot siya ng puting balabal. May hawak na sinaunang espada na kumikislap sa liwanag. Hawak mo pa rin ang sarili mong kapalaran. Piliin mo. Sa huling sandali ng ika-4 na bahagi, naglaban sa loob ni Luna ang dalawang puwersa. Ang kanyang pagkatao at ang aninong nais siyang angkinin. Ngunit ano ang kanyang pipiliin? Maliligtas pa ba siya o tuluyan na siyang magiging bahagi ng kadiliman? At diyan nagtatapos ang ika-4 na bahagi ng ating kwento. Mga ka-amazing.
Mukhang nasa bingit na ng desisyon si Luna. Mananatili ba siyang lumalaban kasama ng Spirit Hunters? O susuko siya sa kapangyarihang ibinibigay ng anino? Ano kaya ang magiging papel ni Mateo sa huling bahagi ng ating kwento? At ano ang tunay na layunin ng aninong bumabalot kay Luna? Abangan ang ating ikalimang at huling bahagi ng kwento. Huwag kalimutang mag-iwan ng inyong mga tanong at hula sa mangyayari. Magkita-kita tayong muli, mga ka-amazing. Huwag kalimutang mag-follow at mag-subscribe para hindi mahuli sa ikalimang bahagi, kung saan mas lalo pang titindi ang takot at misteryo. Hanggang sa muli, mga ka-amazing.